Naitala ang isa sa mga pinakamababang bilang ng exports ng Canada patungong Amerika nitong Mayo. Pero naitala rin ang record high exports patungong ibang bansa ayon sa report ng Statistics Canada Huwebes. Kapag nag-i-increase yung exports natin, ibig sabihin yan is nakakapag-produce tayo ng mas marami, no, na kinakailangan ng mga ibang bansa. So maganda yon, no, from the point of view of the Canadian economy. That means makalikha po yan ng maraming trabaho sa mga iilang sektor at makakaroon po yan ng epekto sa pangkalahatang ekonomiya. Makikinabang po dyan ang ordinaryong mamamayan kasi makakalikha po ito ng mga trabaho at oportunidad po para sa atin. Ayon sa datos ng ahensya, tumaas ng 5.7% ang exports ng Canada sa ibang bansa, tulad ng unwrought gold patungong United Kingdom at crude oil patungong Singapore. Pero kung tututukan ng exports sa Estados Unidos, bumaba ang exports sa ika-4 na magkasunod na buwan ng 0.9% nitong Mayo, habang ang imports mula US bumaba rin sa ikatlong magkasunod na pagkakataon na nasa 1.2%. Kung medyo nagiging matumal yung ilang mga sektor dahil nga humihina yung dami ng ini-import natin na intermediate goods, ano? So nagsisignal din ito na baka merong posibilidad na may mga ibang sektor na medyo nagiging matumal, no? Kasi nga heavily dependent din sila dun sa mga ini-imports natin kagaya ng mga goods galing sa Estados Unidos. Sa kabuuan, tumaas ang merchandise exports ng bansa ng 1.1% habang bumaba ang imports ng 1.6%. Ang resulta, lumiit ang merchandise trade deficit ng bansa sa $5.9 billion nitong Mayo, mula sa record na $7.6 billion noong Abril. Ang mga pagbabago sa gitna ng patuloy na trade war ng Amerika na nagsimula sa pagpataw ni US President Donald Trump ng patong-patong na taripa sa Canadian goods. Tinapatan ito ng Canada habang nalalapit ang deadline na makabuo ang parehong bansa ng isang kasunduan bago ang July 21 deadline. Ipinangako rin ni Prime Minister Mark Carney na palalawakin ang trade markets ng Canada at bawasan ang pagdepende ng bansa sa US. Ang pwedeng gawin ng Canada dito is what it's currently doing now. Just continue it. Yun yung diversification ng trade relations. Kasi hindi lang naman Estados Unidos ang pwede nating pakipagkalakalan. Pwede rin simulan na yung i-increase ng pakikipagkalakalan across different provinces in Canada. Now, of course, over the long term, ang kailangan talaga nating ma-improve sa bansa natin is yung productivity. No? Yung kailangan mas marami rin tayong produce over the long term para po mas marami tayo pang maibenta sa mga ibang mga bansa. Teresa Redula, Omni News, Toronto.